Kumusta mga brad? Dito nga po sa atin isa sa mga pinakakilalang underbone, Yamaha Sniper na yan. Katulad nga din po doon sa mga katunggali niyang malalakas na underbone, may napatunayan na rin talaga itong Yamaha Sniper. Pagdating sa tibay, matibay. Pagdating sa bilis, mabilis din. At syempre pagdating sa quality din. Kaya kapag sinabi mong kilalang underbone dito sa Pilipinas, pinakakilalang underbone dito sa Pilipinas, hindi mawawala ang Yamaha Sniper. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, marami nga po ang nagsasabi na kung meron mang isang motor na tatalo sa Raider 150 Fi, walang iba Yamaha Sniper na yan, or vice versa. Sa pagdaan kasi ng panahon, talagang nag-iwan ng marka itong motor na ito. Yung iba nasa binte, yung iba nasa katawan, yung iba sa muka, doon siya nag-iwan ng marka. Sumemplang kasi sila. Simula nga po doon sa Sniper version 1 hanggang version 2, version 3, talagang hindi po sila nagsisi na ito nga po yung kanilang mga binili. At dahil nga po version 3 yung pinaka-latest, syempre discontinue na sa Pilipinas yung version 1 tsaka version 2. At yun nga po yung pinanghihinayangan ng iba. Kasi kahit nga po napakagwapo na nung version 3, may mga tao pa rin talaga na mas gusto yung version 2. Syempre dahil andun pa nga po sila sa puntong nag-iipon pa sila, naabutan tuloy sila ng pagka-phase out. Kaya medyo dismayado lang sila ng kaunti. Mas trip kasi nila yung version 2 kaysa doon sa version 3. Mas maangas daw kasi. Pero ito nga po yung malupit. Kasi doon nga po sa bansang Indonesia, buhay na buhay pa rin sa kanila yung Yamaha Sniper 150 version 2. Partida, sila yung bansa na palaging nauuna sa lahat. Pero hindi nila ito finish out. Ganon sila kalupit. Dito kayo sa atin kapag may bagong parating, wala na. Be-face out na nila. Mindset kasi na ibang mga buwisit na kamuting ahente. Di na tayo kikita dito. Dito na tayo. Dito na tayo sa bago. Bago ka pala eh. At ito na nga po yung bagong Yamaha Sniper 150 or MX King 150 2025 model. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, ganun pa din naman siya. Halos wala namang pinagbago sa itsura niya. Napakagwapo pa rin niya. Kung meron mang nagbago sa kanya, yun yung kulay niya, na mas lalo nga pong nagbigay buhay sa kanya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang napakagwapong Yamaha Sniper 150 or Yamaha MX King 150 2025 model na mayroong 149.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. So hindi nga po katulad doon sa Raider at sa Winrex na naka DOHC. Etong Yamaha Sniper po ay nanatiling SOHC na medyo marami nga po ang bumabatikos. Bakit hindi nila daw gawing DOHC? Hindi naman bibilhan ng mama nila. Fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 10.4:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 15.1 horsepower at 8,500 RPM, 13.8 Nm of torque at 7,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 130 km per hour. Pero dito nga po sa Pilipinas, umaabot siya ng 150 km per hour. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo na po ng 40 to 45 kilometers per liter. Na para nga po sa isang 150cc na underbone, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. Syempre paras na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Kaso lang, wala po itong ABS. Pero kahit wala po yun, wala naman pong problema. Ang tunay na rider hindi umaasa sa ABS. Pwede na ang tuhod. Ang kanyang seat height ay mitaas na 795mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 118 kilograms. Na para nga po sa isang 150cc na underbone, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED po yung headlight niya at naka-bulb na rin naman yung kanyang mga turn indicator o yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-full digital na maganda nga po yung pagkakagawa nila. Kitang-kita yung mga detalye. At hindi nga po katulad sa latest model which is the Sniper 155, hindi po ito naka-keyless. Disusi pa din po siya. Pero again and again, ulitin ko po, wala naman pong problema doon. In fact, may mga tao nga po na mas preferred yung ganun. Less hassle daw kasi. Okay. Pero dito,
hindi ka mahahassle dito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil ayokong nabibitin ka, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Yun lang. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng 26,780,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 98,000 pesos. So kung iisipin nga po natin, mas mura talaga yung mga motor doon sa kanila. Kasi nga po isa sa mga dahilan, nandoon po mismo sa bansa nila yung manufacturer. Saka wala din yatang mga kamuting ahente doon. Dito kasi sa atin marami. So bali itong bagong motor nga po na ito or yung bagong MX King 150 ay available po sa tatlong kulay. Ito nga po yung red na combination ng red tsaka white. Yung kanilang silver na combination nga po ng silver tapos cyan green na may kaunting dilaw. Tapos yung kulay ng kanyang mugs hindi pantay. I mean magkaiba. At ang kanilang pangmalakasang Cyber City na parang chameleon blue nga po yung datingan. Tapos magkaiba din yung kulay ng kanyang magsarap at sa likod. Kaya dito nga po sa bagong Yamaha Sniper 150 2025 model, panalo talaga. Ang pinakamalaking tanong na lang ngayon ay kung ilalabas ba? Ilalabas ba sa Pilipinas? I mean ilalabas ba ulit? Kasi kapag nangyari nga po na nilabas nila yan, marami talaga matutuwa. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa ibaba. Okay, bye.